Nakakuha ko palang speaker. Praise the Lord. Anyway, God is good. Amen. Umulan man at umaraw, mabuti po ang Panginoon. May bago po tayong tema ngayong month of June, which is parang basic, pero without the basics of Christianity, hindi ka makaka-advance sa iyong spiritual life. It is all about the importance of prayer. When we neglect prayer, parang hindi ka humihinga. It's our air that we breathe sa ating pong spiritual life. Kapag hindi ka po nag-pray, parang punong-puno ka ng pride na hindi mo na kailangan ang Diyos. It's very important ang prayer. And prayer is a two-way communication po between God and His children. At hindi po yan tayo lang ang laging nagsasalita. Ito po mga pag-aaralan po natin ngayon at sa mga susunod pang mga buwan. Now, ang unang topic po natin about prayer is why prayer is important, because prayer builds intimacy with God. Prayer builds intimacy with God. Ang Diyos po, linikha niya ang tao for an intimate relationship. Kung makikita niyo po sa book of Genesis, tayo po ang linikha lamang sa kamay ng Diyos at hiningan po ng kanyang spirito. At tayo po ay linikha after His image and likeness, meaning yung righteousness and glory ng Lord ay nasa atin. Pero nung nagkasala ang tao, for all have sinned and fall short of the glory of God, napundi po yung righteousness and glory po natin. That's why the reason namatay sa krus si Kristo ay upang maibalik po yung righteousness and glory at maibalik po tayo, ma-reconcile tayo kay Kristo, 2 Corinthians chapter 5, na may pagbati tayo sa Diyos at maibalik po yung intimate relationship. Kaya nga po, linikha niya ang tao for a relationship. Out of many creatures in heaven, there are so many angels with wings and without wings. Meron pong seraphim, cherubim, at iba pa pong mga living creatures na yung iba po sabi punong-puno ng mata, harap at likod, pati pakpak, mayroong mga 6 na pakpak. At iba-iba po ang mga creatures. And yet, lumikha pa ang Diyos ng tao, nakawangis niya because He want a family. An intimate relationship sa atin po. Kaya nga, sa atin po, para po ma-build ang relationship natin, it is very important for us to pray. Kaya nga po hindi natin nineneglect ang prayer. Alam niyo po bakit? Ang sabi po ni James, sa James 5:16, the prayer of a righteous person is what? Powerful and effective. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Now, sino po ang righteous person? Sino po ang righteous person? Tayo po. Kayo na tumanggap sa Panginoon. Baka hindi po kayo convinced. 2 Corinthians 5:21, God made Jesus who had no sin to be sin for us. Sabi po dyan, so that in Him, in Jesus, we might become, ito po yung title ninyo. Title po natin, the righteousness of God. Kakilakilabot, di ho ba? Kanina pa lang nagbuwisit ka bago ka nagpunta dito eh. And yet, still, nandun pa rin yung title that you are the righteousness of God. We are not righteous by our own doing, dahil sabi ni Isaiah, our righteousness ay it's like a filthy rag sa harapan ng Panginoon para maruming basahan. No? Kung maruming basahan po yung mga matutuwid nating gawa without God, how much more yung kasalanan po natin? And that's why tayo ay righteous because of Jesus. It is imputed, pinasuot po sa atin, naka-robe of righteousness po tayo. So ulitin ko po, sino po ang mga righteous person na binabanggit? Amen. Sino kayo ba righteous? Kaya nga declaration po natin, no? Baka nakakalimutan niyo, we are righteous because of Jesus. We are righteous because of Jesus. Therefore, kung ikaw ay righteous, when you pray, it is powerful and effective. Kaya mapapansin niyo po, sa lahat ng activity ng Kristiyano,
Ang ayaw ng diablo, yung nagpipray ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nagwo-worship ka. Because all those three na worship, meditation of the Word of God, ay hindi mo, yung prayer, magkakasama po yan. Hindi pwedeng paghiwalayin. Pag nag-pray ka, hindi pwedeng humiling ka lang. Dapat nag-worship ka. Pag nag-pray ka, hindi pwedeng humiling ka lang, dapat nag-meditate ka ng salita ng Diyos. Humihingi ka sa Diyos. Ano ba yung pinanghahawakan mong pangako sa Diyos? That's why it's very important po sa atin to pray. Ayaw ng diablo, ginagawang tamad ho tayo ng diablo na mag-pray, dahil alam niya, when we pray, meron pong nangyayari. Something powerful is happening. Something miraculous is happening when you pray. Kahit po i-research nyo sa YouTube, ilan na po yung napanood ko mga dating satanista at mga mangkukulam, ay na born again po sila. Yung iba po, naging pastor, nag-testimony po sila na kung gaano ka-powerful ang prayer ng isang tunay na Kristiyano na nagpapasakop sa Diyos. Kayo ba'y Kristiyano na tunay? Mga born again na tunay na nagpapasakop sa Diyos. And therefore, powerful and effective ang prayer niyo. Sabi po ng mga satanistang ito at saka mangkukulam, kapag nag-pray na po ang Kristiyano, ang mga demonyo po nagpapanik na. Meron po ako naman po sa klasiko meron po ako schoolmate sa Bible school. Dati po silang pamilyang mangkukulam. Dito po sa Pilipinas maraming ganyan, no? Lalo na po siguro bandang sa mga probinsya. At actually kahit po dito, meron na pong 4 na bumisita noon po. Merong isang mangkukulam na nag-confess po sa amin, sa akin actually. 4 po sila na pumunta ng prayer meeting, Wednesday. All of a sudden, nahirapan po akong huminga. And then they prayed for me. Noong pong lumipas yung mga ilang buwan, lumapit po yung na born again po isang mangkukulam. Sabi niya, sila daw yung may kakagawan kung bakit may mga, hindi po, kung minsan may mga nagpupunta sa church, mga satanista, tsaka tawag po dito, mga mangkukulam to destroy the church, to kill the pastor. So they tried to kill me. Actually po, nung pagkaka-interview doon po sa isang mangkukulam na yun, nabigla ako, nasa YouTube, nabanggit po yung pangalan ko na yung pastor sa Calvary Temple gusto nilang patayin kasi pinapapatay ni Satanas dahil nga po maraming gagawin ng Diyos sa buhay po natin. And that was more than 10 years ago. Kung titignan niya po, marami na nga pong ginawa ang Diyos sa buhay ko, sa buhay po ng Calvary Temple, dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon. 19.5 years na po ako nagdadialysis ngayon at buhay pa rin dahil pinoprotektahan ng Panginoon. Now, ang sabi po ng mga mangkukulam at satanista na born again, sila po ay active. Ang mga demonyo ay active between 12, start po ng 12 midnight, kung minsan 11 p.m. pa lang, active na yan, hanggang 4 a.m. Kaya minsan pinagpipray tayo, ginigising tayo ng Lord ng 2 a.m., 3 a.m., pinagpipray po tayo. Bakit hanggang 4 a.m.? Kasi madalas, may mga tapat na Kristiyano, pag gising nila ng 4 a.m., magpipray na po sila. At ang mga demonyo, sabi po kasi mga mangkukulam para may power sila, meron po silang mga inuutusang demonyo. So may mga inuutusang, wala na silang mautos na demonyo kasi pag bumangon na yung Kristiyano, magbubulungan na daw po yung mga demonyo, sasabihin niya, gising na siya, alis na tayo. That's how powerful your prayer. Buti nga po, ang mga mangkukulam, pero masama sila, pero buti nga, mabuti pa yung mga mangkukulam at saka yung mga satanista, they believe in our prayers. Pero ikaw, kung minsan hindi ka naniniwala sa prayer mo at tinatamad sa prayer dahil ninilang ka ni Satanas. Magmula po sa araw na ito, sa pag-aaralan po natin, kung kailan ka tinatamad mag-pray, kapatid, lalo kang mag-pray. Because sabi po sa atin na pag-aaralan nga dito sa James 5, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Pwede na po tayong umuwi doon. At makatutugta pa po kapag mumura. Amen. I mean, napakahalaga po nung sinasabi ko po sa inyong ito. Mahalaga po kaya mahalaga din po yung pinapanalangin natin ng ating mga kapatid, mga pamilya. Mahalaga po, powerful po ang ating prayers. Did you know, na matagal na po nating, niyan,
simula po nung ako ay nagpastor at ako po ang naging senior pastor, nag-lead pastor po dito sa Calvary Temple, lagi na po nating sinasama, may mga prayer time tayo sa services. Lagi po nandyan ang pagpe-pray sa ating gobyerno, sa Israel at saka sa Amerika. Bakit Israel? Because sabi ng Lord, God will bless those who bless Israel. At bakit Amerika? Dahil ang Amerika ang nagdala po ng ebanghelyo po sa atin. Sabi ni Apostle Paul, dapat po pahalagan natin yung mga taong nagdadala ng salita ng Diyos po sa atin. Amen. And then, kaya nga po ngayon, makita niyo yung Pilipinas, pinagpe-pray po natin, pero pastor, tignan niyo yung Pilipinas, nagugulo. Hindi po, may inaayos ang Diyos. Ngayon lamang po, nagkaroon ng nabubulgar ang ganyang maraming corruption sa atin. Bunga po ng prayer po natin yan. Huwag kayong magalit sa nangyayari sa Pilipinas. Matuwa po tayo dahil merong ginagawa ang Diyos, nililinis niya ang Pilipinas. Pero it doesn't mean that we should stop praying sa mga government officials po natin. Magmula po sa Malacanang hanggang sa barangay, hanggang sa mga SK. Maniwala kayo, kabataang barangay pa lang, kurakot na, magnanakaw na ang mga lamaran. And that is why kailangan natin silang panalangin. No? Anak lapa mo, dupang nala, dayok duklaking pamanako. No? Malalalim na kabangpangan po yun. Kaya nga, we need to pray. And do you believe that prayer of a righteous person is powerful and effective? Kung naniniwala ka, kahit habang nakaupo ka, you can pray, you can communicate with God. In Luke 18:1, ang sabi ho dito, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. We thank you, Lord, for the new strength, for the healing of our bodies, Lord. Salamat po, Lord, even for the rain. Salamat po for everything, Lord, na pinagkakalob niyo po sa amin. And we thank you na nandito po kami. Salamat po, hindi kami natuksong natulog dahil masarap matulog ang umuulan. But salamat po, Lord, ang mga kapatiran ko na nandito ngayon, they chose, oh God, to be in your presence and to learn, to receive from your word. Father, I ask you, Lord, na patuloy mong pagpalain ng bawat isa, lalo na mga first-timers. I know, Lord, it is not an accident na nandito po sila. You have appointed this day for them, Lord, na may experience ka po nila, for them to know na mahal mo sila at merong pag-asa, merong kaligtasan kay Kristo. Kaya nga po, Lord, Holy Spirit, we ask you to open the eyes of our understanding that we may receive the full revelation, the full blessings from your word, so that we may be transformed by the renewing of our minds through your powerful word. And as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Last week po, naging verse na po natin itong Luke 18:1 na ito, na iba po yung tema. At doon po sa ginamit po natin, that sabi po ni Jesus that they should always pray and not give up. Ang ibang translation, katulad po niya, ng ESV, sabi niya, they ought always to pray and not lose heart. Yung lagi kayong mag-pray at hindi kayo manlupaypay. So yung kanyang example na parable po dito, yung parable of the persistent widow, na kahit alam ng widow na masama yung judge, hindi siya tumigil na humingi ng hustisya na karapat dapat niyang matanggap yung hustisya. No? And then, pagdating sa verse 8, ang sabi po, however, if the Son of Man, kung darating ako, sabi ng Panginoon, will He find faith? Makakakita kaya kung merong pananampalataya? Sinabi niya, will He find faith? Pero yung context ng Luke 18:1-8, it's about prayer. Ang ibig sabihin po nito, will He find faith? Ibig sabihin niya, pag dumating siya, makakita pa siya bang mga anak niya na nakikipagniig sa kanya, nakikiusap sa kanya. Because yung pong talagang taong, yung talagang Kristiyanong merong pananampalataya, ay yung Kristiyanong nananatiling, laging nananalangin. May problema man o wala, laging nananalangin. And that is why, napakaraming verse sa Bible na we should always pray and never give up. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Amen. Yung pong sisig, hindi po ito yung ulam nyo kanina o kaya mamaya. Yan po, sisig yan. Ang ibig sabihin po yan, pray continually.
huwag tayong tumigil mag-pray because napakahalaga nga ng prayer. Kaya nga napakaraming teachings about prayer. And in the Bible, sa dami ng dapat hilingin ng mga disciples na sila'y turuan ng Panginoon, ang hiniling po, nila, hindi nila hiniling, Lord, teach us how to walk on the water. Di ba? That's cool, no? Na ikaw ay, you can walk on the water kahit na bumabagyo, malalaki yung alon, na ginawa ni Kristo. Mali po yung mga movie na napapanood po natin na very still yung water. No, when Christ walked on the water, umaalon po, bumabagyo, malakas po yung alon. Kaya natakot si Peter, lumubog siya, bagamat swimmer si Peter, fisherman. Kasi nga malalaki yung alon. Pero dahil po si Kristo ay anak ng Diyos, nung lumakad po siya sa tubig, bawat apakan niya, nagiging still yung water. Hindi po siya na po ng alon. Bakit? Siya po kasi ang lumikha sa tubig na yan. Kaya nga po sa atin po, bakit ko po sinasabi to, ang mga disciples, hindi nila hinilingin po yun. Hindi rin nila hiniling, Lord, teach us to turn the water into wine, which is the first miracle of Jesus at the wedding in Cana. No, sabi nila, Lord, hindi po sila, Lord, pwede mo ba kaming turuan na paano gawin yung tubig na alak para araw-araw shot kami? Hindi po. Anong iniling nila? Lord, teach us how to pray. Dahil nakita po nila, si Kristo, bagamat Son of God, He learned obedience in suffering and He learned praying every day. Pagkagising niya ng madaling araw at nagpupuyat siya ng gabi para mag-pray po, halos 3 o 2 oras lang natutulog ang Panginoon. At lagi po siyang babad sa prayer. Kung ang Panginoon na Diyos na nagkatawang tao, dahil sa pagiging tao niya, anak siya ng Diyos, siya po ay nagpe-pray, how much more tayo na hindi mag-pray. Kaya ang sabi ng mga disciples, teach us to pray. So prayer is the primary way believers cultivate a deep personal relationship with their Creator. Kaya lagi nagpe-pray si Kristo dahil alam niya, meron siyang malalim na relasyon sa Ama. So sa atin naman po, para mas lumalim ang ating relasyon sa Ama, na gustong-gusto po niya, the very reason why, bakit tayo nilikha, it's for an intimate relationship po sa Kanya. Kaya nga sabi dito, it's the primary way. Ito yung unang-una, pinaka-importante para po sa ating mananampalataya na tayo po yung maging deeper po sa personal relationship po natin sa ating Diyos na lumikha po sa atin. So number 1, we need to pray because prayer builds intimacy with God. Therefore, spend quality devotion with God alone. No, not just quality time, but quality devotion. Yung pong every second, every minute counts. Wala kang sinasayang. No, talaga pong yung pong heart, mind, soul mo ay nilalagay mo, nakatuon po sa ang focus mo kay Lord lang during your personal devotion. Iba pa po yung always pray. You can pray while driving, or you can pray habang nakasakay ka sa jeep. You can pray habang naglalakad ka sa daan. You can pray habang naliligo. No? That is pray without ceasing. Pero iba po yung personal date or devotion po natin sa Lord. Na hinihintay po ng Lord to. Na dito ka magiging deeper sa relationship mo sa ating Panginoon. Excuse me po. Kaya nga po, dapat quality yung devotion. Yung time talagang, pag nag-set ka ng time, hinihintay ka ng Lord doon, at kung ginising ka ng Lord, gusto pa niya makipag-fellowship sa'yo, you pray, makipagniig ka. Ang problema po sa atin kasi kaya nainip tayo sa prayer, tayo lang po nagsasalita. But prayer is not just us speaking. Ang prayer po is two-way communication. Ngayon, kung two-way communication yan, because it is a covenant, it is a relationship, no, kayo ho ba gustong-gusto nyo na tawag ho dito? Sa best friend nyo, halimbawa sa kaibigan nyo, siya lang yung nagsasalita, pagtapos siya magsalita, nakasasabi mo ko na ako. No? Gusto nyo ba yung ganun? No? Pakikinggan nyo pa ho ba siya? Pero best friend nyo po yan. Pero
Wala pong best friend na hindi po mag-best friend, na hindi po yan nag-uusap. Actually po, bawat isa po sa atin siguro, meron tayo o nagkaroon tayo ng mga close or best friend. Amen. Amen. Manya matutod niya. Kanya ako makapag amen. So, no. Paano kayo naging best friend? Ako pala si Manny, magmula ngayon, best friend na tayo. Ganun ho ba? Hindi po. Paglipas ng panahon na lagi kayong magkasama, nagkukwentuhan at masaya kayong nagkakasama, one day, dineclare nyo na lang, pinakilala nyo, ito pala ang best friend ko. No, yung taong yun, hindi naman niya alam na dineclare mo palang best friend. Bakit mo dineclare na best friend mo? Kasi sa mga panahong lumipas, may problema ka, tinulungan ka niya, no, it's mutual. Wala ka man sinabi pero best friend mo. Na-develop, bakit? Because of regular, constant communication. How much more sa ating pong Panginoon? Hindi madidevelop po ang intimate relationship natin kay Lord kung hindi tayo makikipag-nig kay Lord. Now, kung nagpe-pray ka lang, lagi ka lang humihiling, which is hindi naman masama, pero sabi mo, Lord, ito po ang kahilingan ko sa pangalan ni Jesus, aalis ka na. Dapat po matutuho tayong makinig sa Diyos. Mamaya po pakikita ko yung verse. So, hindi tayo mapapalapit sa Diyos kung di tayo lalapit po sa Diyos. Sabi po ni James 4:8, come close to God and God will come close to you. Hindi po sinabi diyan na God will come close to you and you will come close to Him. Mauna ho tayo kasi nauna na pong bumaba si Kristo na maging close sa atin. Naging tao po siya, nakisalamuha sa mga tao. Nauna na po at binayaran na niya po ang ating mga kasalanan. No, yung obligasyon niya po sa atin tapos na. Ang dapat nating gawin ngayon para matanggap yung kaligtasan, matanggap yung kapayapaan, yung kagalingan, yung pagpapala, lumapit tayo sa Panginoon. Totoo po, pinatawad na ng Diyos, 2 Corinthians 5:17, no, ang mga tao na-reconcile na. Hindi na po binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao, sabi nga po ni Paul. Pero, hindi automatic na ligtas sila. Kailangan silang lumapit kay Kristo at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maniwala sila that He died and rose again from the dead. Di ba nasa Romans 10:9 po yan? If you believe in your heart and confess with your mouth, Jesus is Lord, you will be saved. Napakasimple lang po kung paano ma-save. No, you just believe in your heart that God raised Him from the dead, nabuhay siya maguli dahil namatay siya para sa kasalanan po natin. At dinideclare mo sa iyong bibig na Jesus is Lord. He is the only Lord. He is the only way, the truth, and the life. Ikaw ay ligtas na. Di ba napakadaling maligtas? Ang mahirap po dyan, yung lakbay Kristiyano na manatili ka sa kaligtasan. Maraming problema along the way. Sabi nga po sa Book of Acts, we should go through many tribulation, no, to enter the kingdom of God. Naituro po natin yan last month. Ewan ko po kung natatandaan nyo, nasa Book of Acts po yan. That, I think si Paul po yung nagsabi na we should go to many trials or tribulation in order for us to enter the kingdom of God. Kaya nga mahirap po yung lakad, yung karera ng Kristiyano. Kung paano ka magpe-persevere, mag-ano po. Ayan po, nasa Acts 14:22. Strengthening the disciples, encouraging them to remain true to the faith. No, remain. Sabi po dito, manatiling totoo sa pananampalataya. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. No? Hindi po ibig sabihin yan na salvation is by works. No, ngayong iligtas ka na, hindi ibig sabihin na hindi ka dadaan ng pruning. Hindi ka dadaan ng maraming problema. Sabi nga po ni Peter, na kung paano refine, pinipino ang ginto sa fire, ganun din po ang ating pananampalataya, dumadaan ng apoy ng problema para po maging puro ang ating pananampalataya. Hindi na siya mahaluan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Pakigising niya mo po yung isipin niyo. Sabihan mo malapit ng mayari at wala ang oras sa mo kayo.
Ngayon ko nung mga pamulagat at 2 oras sana. Anyway po, sabi po dyan, wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Pag lumapit ka sa Lord, lilinisin ka ng Lord. It is very important na nagpapalinis tayo sa Lord kasi kadalasan nadudumihan tayo sa naririnig natin, napapanood natin, nakikita po natin, nakakasalamuha po natin, nadudumihan po tayo yung ating robe of righteousness. If you still remember yung church sa Sardis, sabi ng Panginoon, nagagalak naman ako, at least merong mga ilan sa inyo na hindi nagputik ng kanilang mga kasuotan. They did not soil their garments. Anong garments yon? Garments of salvation, the robe of righteousness. Kaya nga, paano tayo malilinis? Ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness, from all wickedness, from all the sin that we have done. Lilinisin tayo ng Diyos. Ang sabi ng ilan, alam niyo po, may mga grupo ng mga ibang pastor po, na sinasabi nila, hindi po natin daw dapat gawin itong 1 John 1:9 na yan kasi hindi daw para sa atin yan. Minsan lang daw tayo dapat mag-repent, tapos okay na. Pero hindi ganyan po nababasa natin, kaya sa Book of Revelation, sabi ng Lord, mag-repent kayo. Kung hindi kayo magre-repent, I will blot you out from the book of life. Kaya po dito, ito po, titignan nyo, sasabihin nila, hindi totoo na para sa atin yan, sinulat yan para sa iba. Pero tingnan nyo po yung subject po, paano po siya pagkakagamit? We. It's a third person we. Meaning, kasama, sino? Opo, kasama tayo. Sino po yung writer? Si John mismo. Kasi po, kung si John, Kristiyano na pala si John, at itong mga kausap niya, kung hindi sila Kristiyano, pero actually Kristiyano, dapat if you confess your sins. Pero sinabi niya, if we. Kasi si Paul, sa Bible po ginagamit niya, kung hindi ka kasama, sasabihin naman nila. Philippians 4:19, sabi ni Paul, and my God shall supply all your needs. Hindi niya sinabing, and my God shall supply our needs. Kayo, bakit? Kasi binless nila si Paul, ang mga taga-Philippi, sa kanyang ministry. Meron silang financial support. Sabi niya, dahil sa mga financial support yung yan, surely my God will supply all your needs. Not according to your work, not according to your salary, not according to your business, but according to the riches and glory in Christ Jesus. Kaya nga dyan, your needs. Pero okay lang po na hindi naman po masama na sabihin nyo, and my God shall supply all my needs. Na gawin yung personal. Ang pinapakita ko po dito, doon sa mga bulaang mga nagtuturo po ngayon, ng mga false pastors po, na sinasabi nilang hindi ka na kailangan mag-confess, si mismong John, sinali niya yung sarili niya. If we, pati ako, confess our sins. Kasi nagkakasala pa rin ako kahit disciple or apostle ako ni Kristo. Kahit ako ay kasama sa top 12 at top 3 ni Kristo at ako yung pinaka-close kay Kristo. Siya lang po yung pinaka-close. Siya po yung sumasandal po sa dibdib ng ating Panginoon. Ganun ka-close si John. And yet, sabi ni John, kung tayo, lahat, pati ako, i-confess lang natin, magre-repent tayo, lilinisin tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, come close to God para malinis po tayo. Kasi ayaw po ng Panginoon na pagkausap niya ho tayo, maduwi ho tayo. Di ho ba kapag meron tayong maliit na batang anak, yung anak po natin, maliit pa lang, ayaw mo yung makatabi sa kama, kung marumi siya, anong gagawin mo? Lilinisin mo, paliliguan mo ang iyong anak. Amen. Pakigising ko po niya. Opo, matutod na ako. Amen. Meron pong kwento sa Luke 10:38-42 na sinulat po dito ni Luke na para makita po dito between yung dalawang magkapatid na babae na ano ba ang mas gusto ng Panginoon. Basahin po natin. Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha, sabi po yan, si Martha welcomed Jesus into her house. Actually po, mga kaibigan po ni Lord ito, si Martha, Mary, tsaka po si Lazarus.
So nagpunta po si Jesus sa bahay po nila Martha. And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. Now, bakit who also sat? Kasi nandiyan si Lazarus, may ibang tao, nandiyan ang mga disciples, nakaupo na sila sa paanan ni Kristo upang sila ay makinig. So si Mary ngayon, lumapit sa Lord, talagang nasa paanan siya ni Lord, nakikinig siya sa sinasabi ni Lord. And then si Martha naman, sabi sa verse 40, but Martha was distracted with much serving. Nagsaserve siya, na wala naman masama sa pagsaserve, pero ang naging masama kay Martha, nagbwisit na po siya. She approached Jesus, sabi diyan, she approached him, si Jesus, and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Wala ka pang pakialam, Lord, na ako lang mag-isa dito ang naghahanda ng ating makakain? No? Pinabayaan ako ng aking kapatid. And then, ang sabi pa ho niya, then sabi niya kay Lord, therefore, sabi niya, no, nagreklamo na, pinagalitan si Lord, nagreklamo kay Lord, inutusan pa niya si Lord. Therefore, tell her to help me. Sino po ang nagpe-pray ng ganyan? Nag-pray si Martha. Prayer po yan kasi si Lord ang kausap niya. Lord, kanya wala ka bang pakialam na pinapabayaan mo kung ang kapatid ko na ayaw niya akong tulungan? Ngayon, Lord, utusin mo siya para tulungan. Sino po nag-pray dito? Lord, wala ka bang pakialam? Di mo ba nakikita yung sitwasyon ko? Kung kailan ako na born again, Lord. No? Naghirap ako, hindi mo ba nakikita ito? No? Hindi po natin na-approach ang creator ng ganyan. Bagamat Jesus is our friend, pero He is the most holy God. When we approach Him with reverence and fear. Amen. Yung meron kang banal na pagkatakot, paggalang sa Kanya. Hindi mo tatawagin si Lord ng, bro, kamusta ka na, bro? No? Kayong nanood ng telenobelang ganun, palagay ko, nag-pray kayo ng ganun. Bro, no. Bagamat tinawag tayong brothers and sisters ng Lord because nagkatawang tao siya. Pero it doesn't mean ang tawag mo na sa Kanya, pare, tol, bro, kamusta na ka? Pasensya na ka na malamban na ako ngayon magatin. No. Lamaran. No. Malamban na kami ngayon magatin, makanya may pampagsabihan ng Diyos. Hindi po siya, kaya nga po, pero si Lord, kahit ganyan ang maugali natin, mahinahon pa rin siya, mapag-mahal pa rin siya sa atin. Sabi niya kay Martha, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha. Sa Hebrew po, or sa mga Hudyo, Israelites, pag dalawang beses po inuulit yung pangalan, meron pong close relationship. Sa atin po, pag inulit-ulit ng magulang mo yung pangalan mo at binuo pa niya yan, no? Galit na po yan. Hindi ka tinawag sa palayo mo. Ako po kasi sa bahay, ang tawag po sa akin, Len. No? Ang layo, no? Kaya nga alam ko, kapag pamilya ko o taga-baryo sa San Luis, kaya tapos, lilagyan po ng Bulen. No? Yung mga ganun. Yung kapatid kong lalaki na kay Lord na Bujing. Kasi Jingjing, no? Kaya Abu Jingjing, Abu Lenlen. Kapag umuwi ako sa San Luis, sa baryo po namin, Bulen! Sabi ko, karagul ka na, Bulen, parinig ka na ako. Yung isa kong kalaro, tawag niya sa akin, Bulan! Natsuna ka pala, Bulan. Ano bala ako, tsuka kayong babuan. Tinawag akong Bulan, tinawag akong Moon. Ngayon, pag tinawag kang, Hoy, Emmanuel, o kung ang pangalan mo, ang aking mga kapatid na babae kasi, mahaba yung pangalan nila, Maria Teresa, Maria Josefina. Pag tinawag na po silang, Hoy, Maria Josefina, sabi ng tatay ko, iba na po yun. No, Pero dito po, iba ang Lord, kahit po, kinumpleto yung pangalan 2 beses, ibig sabihin dito, meron silang intimate relationship, ang Lord kay Martha. Sabi niya, Martha, sabi ho dito, you are worried and troubled about many things. Bakit ka nagagambala sa maraming bagay? Sino sa inyo ngayon yung you are worried about many things? Worried kayo na saan kaya ako kukuha ng pambayad ng tuition fees ng aking mga anak? Wag kayo, sabi, ano pa po yung mga worry nyo? Yung kayong mga dalaga na nasa line of 3 na kayo, malapit na mag-40.
No, you are worried. No, Lord, wala ko pang asawa. Sabi niya, Lord, karitak na rin lalaki, baklala pa rin karakalanan. Mas marami po lalaki, di ho ba? I think sa book of Isaiah ba or Ezekiel, in the last days, 7 babae ang mag-aagawan sa isang lalaki. Hindi bakla, lalaki. O kaya nga 7, kasi nga, konti na lang yung lalaki, bakla pa yung iba. You are worried of many things. Eh, ano ngayon kung hindi ka na mag-asawa? Wala lang mag-amen. Ayoko mag-amen. Buat may alata ako. No. Eh, ano ngayon kung hindi ka mag-asawa? Si Lord naman ang kasama mo. No, sa iyong, pag naging puti na ang buhok mo, when your hair is gray as white, and I will be your God. I will take care of you. I will hold you. Bubuhatin kita. Kahit sa pagtanda mo, kasama mo ko. Meron po tayo dito na isang si Sister Mary. Ako po tawag ko sa kanya Mama Mary. No? Pero inakman mangrus po tang kahit. Sisiklod ko mo, pero ako kakanya. Namatay na po yung kaisa-isang anak niya more than before the pandemic. Ganun na po katagal. Mag-isa lang siya. Pero pag kinakamusta ko siya, Mama Mary, kamusta po kayo? Eto, kanya. Malakas pa rin si Lord ang kalakasan ko. More than 80 years old na po siya. Hindi takot sa buhay dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Amen. O ikaw, kaya mo taka mo kayong CR at sunuman din pamilya mo. Tatakot ka pa. You are worried of many things. Ano po yung mga worries niyo ngayon? Magbayad ng kuryente, next week, tataas naman daw ang diesel, kabababa lang, tataas na naman, taas, baba. Alam niyo pa ho yung nagpapa-worry sa atin? Pag nanonood ka ng balita, lalo na kapag Senado ang pinag-uusapan, nai-stress ka sa mga lamaran. Ako yung presidente, hindi ako, sabi ng isa. No, pero nung bata yan, binoboto sa pagiging presidente sa paaralan. Hindi, ayoko maging presidente. Ngayong matanda na, wala na silang hiya. Ako ang presidente. Pero sa pagbata, wala pong ganyan, di ba? Hindi, ayoko maging presidente, huwag niyo akong iboto. Ako nga po, nung binoboto po ako maging presidente po nung college po ako, student council po namin, ako yung president. Nakalagay po yun. Hindi ko man po in-apply yung sarili ko. May nag-apply sa mga kaklase ko. Tapos sabi ko, kinausap ko yung PRO. Sabi ko, Bisaya palit ka ta. Sabi ko, ika na ang presidente, akong PRO. Ako Bisaya. Sige, kaya nang librida ka. May Bisaya na naman. Siya po yung presidente. So, may mga speeches po kami na ginagawa. Gaano po ako. Sabi po, hindi po akong PRO po ang hinahabol ko po ngayon. At di na ako nangako kung ano-ano kasi ayokong manalo. Ayoko pong manalo po. Pero sa course po namin, Radio Communications po ang course ko noon, ako lang po yung nanalo. PRO po, mag-isa. Nanalo po ako dahil doon sa 5 kaibigan ko doon sa isang ibang course. May ibang kaibigan. 5 po yung over ko. Tapos sabi ko, kayo may kasalanan, bakit meron akong Ayaw ko pong humabol. Pero ngayon, tignan nyo, gusto pong, yung mga tao pag tumatanda na, gusto na niya ng fame, gusto na niya ng power. Very greedy po sa ganyan. Pero tayo po, wag na tayong mag-worry sa mga ganyan-ganyan. Ano pa ho yung worry nyo? Ako, kung marami akong worry sa inyo. 19 and a half years na po ako nagdadialysis. During the first months, worried po ako, baka bukas matay na ako. Kayo nakanda pa, nasa 3 years old, 6 years old pa lang po ang mga anak ko. And praise the Lord, ngayon po, natapos na po sila ng college pareho. Amen. Praise God po. At ngayon, yung nakatapos po ng nurse na po siya, registered nurse na po siya. Ngayon, sa grace po at habag po ng Lord, mag-enroll po siya ng medicine. Ipag-pray niyo po na makayanan niya po yung mga makakapal na libro na kailangan nilang i-memorize. At mabuti po ang Lord. I've learned not to worry. I've learned not to worry. Lalo na po last year, alam niyo po lagi po akong nasa hospital, nasa ICU. Laging may mga nakatusok po sa akin. Isang dialysis. Pinapatay po ako pilit ng dyablo. Masok po yung takot sa akin, kaya po ganun. I've learned,
Nung sinabi ng Holy Spirit na pinabayaan mo na yung takot, ay lumaki sa iyong puso. Kaya nga po, we should not worry, we should not fear, for God has not given us spirit of fear. Sabi niya kay Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed. Sabi niyo po, one thing. Isa lang ang kailangan. Paggising po natin sa umaga, ano yung kailangan lang natin? Parang may rinig akong kape. No. Pray. You need to pray. Kapag hindi ka nag-pray, pagkagising mo sa umaga, asahan mo, ang buong araw mo hindi maganda. No, wag kang magmadali na na sa paggising mo sa umaga dahil papasok ka pa. Meron po noon, nung natatandaan niya ko yung nag-attend ng Wednesday, nag-testify po siya. I think nagigising siya ng 5 para umalis siya ng 6 o'clock, pumasok sa trabaho. Pero nagising po siya late na, mga magsi-6 o'clock na. May regular devotion siya kay Lord. Ginawa pa rin niya yung regular devotion niya. Sabi niya kay Lord, Lord, kanya, malilate na po ako pero unahin pa rin kita. So inuna niya ang Lord, ginawa niyang lahat. No, normal pa rin, na hindi siya nagpanik, hindi ano. Pero nagtataka siya na nakaabot po siya sa kanyang trabaho, maaga pa rin. Alam niyo po, nakakagawa po ang milagro ang Lord kapag inuna niyo po siya. Para po siyang, anong tawag yun, nag-trance. Bigla po siyang nandoon na lang. Nasa Bible po yan. Si Philip, no, tinrans po ng Lord. Mula po dun sa, kasing road po yun. Kasama niya ang eunuch, tapos napunta siya sa ibang lugar at nag-evangelize. Wala pong imposible kay Lord kapag inuna mo siya. One thing is needed. Ang Lord lang ang kailangan natin. Kaya nga totoo po yung consistent po si Lord dito, that if we seek first the kingdom of God and His righteousness, idadagdag na lamang niya ang mga pangangailangan natin. Kung uunahin natin ang Lord, because one thing is needed. Only one thing is needed. Yung pong relasyon natin sa Panginoon. And then sabi ng Lord, but Mary has chosen the good part which will not be taken away from her. Hindi ako papayag na guluhin mo si Mary. Alam niyo po, kapag mayroon ng gugulo sa inyo, pinagpe-pray nila kay Lord, Lord, ganito, ganyan. Kaya nga hindi pinakinggan ni Lord yung prayer ni Martha dahil hindi po kalooban ng Lord. Ang kalooban ng Lord, bawat isa po sa atin, makinig kay Lord. Sa devotion natin, katulad ni Mary, dapat makinig ho tayo. Makinig ho tayo. Bakit? Sabi po ng Psalms 46:10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. Be still. Yung pong manahimik ka, huwag kang magpanik. No, just be still at isipin mo, siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. No, siya ang Diyos na lumikha sa iyo. At walang mahirap sa Diyos. Kaya nga kapag meron ka, nagpapanik ka, just be still and know that He is God. Amen. Alam niyo po yung awit nating Wendy? Hindi nyo alam yung iba alam nila yung when the oceans rise kaya Wendy and thunderstorm, no thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I remember first year po ako sa dialysis, ito po yung laging inaawit po namin ng mga pamilya ko, yung anak ko, maliit pa lang ako sila noon. Tinuturuan ko na po silang manalangin, gigitara po ako. Alam na alam po nila yung awit pong ito, na yung awit na Wendy. Kaya nga, I will be still and know that you are God. Ano po sabi doon? When the oceans rise and thunders roar, kapag matindi na ang bagyo ng pagsubok mo, na kumukulog na sa pagsubok mo, no, alamin mo that the Father is over the flood. He is in control of everything. Bakit siya in control of everything? Kasi sinuko mo na lahat. Hindi kanya pababayaan. Hindi siya na-surprise na meron kang kanyang problema. Si Pastor Joshua, alam niyo po, na hospital siya, nakalabas na po siya kahapon, na-operan po yung kanyang intestines. Pinutol po, may pasamantalang bag po siya. Pag-pray po natin patuloy, sabi ko po,
sa kanya sa prayer na ang Diyos ay hindi nagulat sa pagkaka-hospital ni Pastor Joshua. Kasi po naging successful po yung Limitless Youth Camp po nila eh. Nakasingit si Satanas. Pero all things work together for good. Sabi ko kay Pastor Joshua, meron lang binibuild na testimony ang Lord sa iyo. Ako po kaya nga po, napapatunayan ko talagang buhay ang Diyos because of sa nararanasan ko. For 19 and a half years, nakita ko na buhay talaga ang Diyos. Buhay ang Diyos na binubuhay po niya ako. Na lahat na lang po na nakakausap ko, kahit nasa hospital po sila, nagugulat po sila kapag 19 and a half years na kang mag-dialysis. Sabi ko ngayon, opo, mananunggawan mo. Si Lord lang po ka. Si Lord ang sekreto. Panalangin lang at wala nang iba. Wala na po iba. Kasi yung iba, iniintay nilang, no ka rin ka magpatawas. Nakahanda naman po ako magpasagot noon. No ka rin ka magpatawas. Kaya kilikili mo. Ako sabi ako, wala nang iba. Yun lang po. So prayer builds intimacy. Busyness builds distance. Choose Mary's seat. Yung upuan ni Mary, not Martha. Pag lagi kang busy, napapalayo ka kay Lord. Pero kailangan kang magbigay ng time kay Lord. Because prayer builds intimacy. Don't just work for Jesus, nagsiserve kay Lord, nagsiserve sa simbahan, nagsiserve sa mga tao. Don't just work for Jesus, walk with Jesus. Lumakad ka kasama si Jesus. That starts where? In prayer. How to walk in the Lord, how to walk in the Spirit, it starts in prayer. Number 2, we need to pray because prayer builds intimacy with God. Therefore, align your heart's condition with God's will. Hindi ka magiging intimate kay Lord kung pinipilit mo yung kalooban mo ang mangyari. Dapat po kalooban ng Lord. Madalas ko pong sinasabi po sa inyo, wala nang pinakamaganda pang pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Kaya kayo pong mga first-timers, hindi po aksidente na nandito kayo. Dahil wala na pong pwede pang nandito po kayo dahil kalooban ng Lord ito. Wala nang pwede pang pinakamagandang mangyari sa buhay ninyo, buhay mo kapatid, kundi yung kalooban ng Diyos. Marami tayong planong magaganda sa buhay natin. Many are the plans in a man's heart, ang sabi po ni Solomon. But only the purpose of the Lord that will prevail. Ibig sabihin niya, mabibigo ka po ka. Hindi mo, ano ba ang will ng Panginoon? Maganda ang will ng Panginoon. For I know the plans I have for you. Jeremiah 29:11. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Kaya lang hindi automatic yan. If you will not surrender your will sa Panginoon, hindi mo mararanasan yung will, yung magandang plano ng Panginoon, yung will niya not to harm you but to prosper you. Kailangan po yung kalooban ng Panginoon na yung dapat yung puso natin ay naka-align. Now, ilang linggo na po natin sinasabi to. Heart check, kamusta po ang mga puso nyo ngayon? Si Lord pa rin ba ang first love nyo? Remember yung mga taga-Ephesus, napakasipag sa gawain, napakasipag sa church. Reject nila yung mga false teachings. At nagtsatsaga po sila, they persevered under suffering and pain for the sake of the name of Christ. And yet, ang sabi ng Lord, I have this one thing against you. You have abandoned your first love. It is possible na nag-church ka, hindi ka nag-a-absent, nagsisiyo ka, hindi ka nag-a-absent, pero wala ka namang love kay Lord. Dapat po, ang unang motivation po natin, katulad ngayon, if I will ask you, ano po ang nagtulak sa inyo, bakit kayo nag-church ngayon? Dapat yung number 1, dahil mahal mo si Lord. Yun po ang number 1. Because without love, we are nothing, we gain nothing. 1 Corinthians 13, 1-3. We are nothing and we gain nothing. Importante po, mahal natin ang Lord. Importante rin po na nag-aapoy po tayo sa Kanya. Meron very passionate. Nag-aapoy tayo sa pananampalataya. Remember yung church in Sardis? Ang matindi, yung pang Laodicea, di ba? Ano po yung Laodicea? Ano sila? Mga lukewarm, maligamgam, sa malalim na Tagalog, malahininga. Subukan nyo pong huminga, lalo na yung bagong gising kayo. Sabi ng Lord, dahil kayo ay maligamgam o malahininga, isusuka ko kayo.
That is why kailangan po tayong intimate lagi kay Lord. Siya ang first love, nag-aapoy tayo, excited tayong manalangin, excited tayo mag-attend ng church, ng CU, excited tayo sa mga patungkol sa Diyos lagi. Amen. Kaya ang will niya, ang mangyari, sabi po sa Matthew 6:9-10, this is then how you should pray. Ito yung sinasabi kong, Lord, teach us how to pray. Sabi ng Lord, ganito kayo manalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Excuse me. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Now, ano pong ibig sabihin po nito? Ang sinasabi ng Lord, kaya manalangin kayo dahil yung kalooban ng Diyos ay hindi automatic na mangyayari sa iyo. Manalangin kayo dahil yung kingdom at yung will ng Ama ay hindi basta mangyayari yan. Kasi nga, sabi nga po ni Miles Monroe, without men, God will not. Without, Jesus' name. Without God, man cannot. Ano po ibig sabihin nito? Hindi kikilos ang Diyos sa mundong ito, sa buhay mo. Pero actually po, sovereign po ang Lord. Kumikilos siya kahit anong nangyayari, yung kanyang mga prophecy mangyayari, yung kanyang mga kalooban mangyayari at mangyayari yan. Pero yung personal na kalooban ng Diyos sa personal na buhay mo, hindi basta mangyayari yan if you will not pray. Because remember Genesis 1:26-27, God created man after His image and likeness. And then ang sabi po niya, let them have dominion. Sila ang mamahala saan? Sa buong mundo. So ang mundo ibinigay po sa atin. Tayo po ang may-ari niyan. Amen. So kung tayong may-ari ng mundo, pag pumunta kayo kahit sa mga karimpalat-palat, naning palat-palat sa Tagalog? Mga talahib o sa kabundukan, huwag niyo pong sabihin na this po, makikiraan po, mamuting-muting, born again na ka. Alam niyo ako, elementary pa lang, dahil naturuan na ako ng Bible, pag dumadaan, yung mga kaklase ko, kalaro ko, sasabihin, this po, maglele kayo. Sabi ng Bible, kaya kami yung yato. Nung ako maglele, pandamusakan da kayo. Kasi di ba mga kutong lupa, hey pastor, balikan na ka. Nakabalikan kasi tsuke kay Kristo. Kung alam mo lang kung sino ka kay Kristo, no? Yung mga demonyo yan, mga duwending yan, matatakot sa'yo. Anong duwende-duwende na, anong tiyanak-tiyanak, anong demonyo, anong satanas. Kung tunay kang Kristiyano, you have the power and authority. Kaya lang di basta kikilos ang Diyos kung hindi ka magpe-pray. One of the good example po dito ay si Moses. Di ba? Nung nasa wilderness na po sila, humabol yung mga Egyptian. Ang sabi ng mga Israelites, dinala mo ba kami dito sa wilderness, Moses? Dahil walang libingan na malaki sa Ehipto, kanya. Sabi ni Moses, huwag kayong mag-alala. Ang lahat ng mga Israelitang nakikitang yan, mamamatay yan, papatayin ng Diyos yan. Maya-maya umupo si Moses, sabi niya, Lord, kanya, sabi niya ng Lord, ba't ka umiiyak, Moses? Gawin mo ang sinabi mo. Tumindig ka sa harap ng dagat at hatiin mo ang dagat, itaas mo ang iyong tungkod. Nakalipat na po sila. Hindi po yan na parang ilang feet lang ang no? Sabi ng mga Bible scholars, yung hinati ng Diyos ang dagat, parang 2 kilometers po. Kasi nga po, nasa halos 2.4 million ang umalis na Israelites. Ang nakarecord is 600 men. Kung 600,000 men. So, lalaki lang yun. Lagyan mo pa ng mga anak at saka mga So, abot po ng mga more than 2 million. So, kung makitid po, yung katulad ng mga pelikulang napapanood po natin, no, aabot po ng ilang, araw po sila bago makalipat po sa dagat. So, nakalipat po sila dahil napakalawak. And then, nung nakalipat po sila, hindi po sinabi ng Lord kay Moses, Moses, huwag ka mag-alala, ako na lang magsasara. Hindi, sabi ni Lord kay Moses, Moses, isarado mo. Bakit si Moses ang nagbukas? Si Moses pa rin nagsarado. Siyempre, through the power of God. Bakit? Kasi nga, binigay yung dominion. Sabi niyo po yung dominion. It means rulership or governance sa mundong ito, sa tao. Ninakaw lang ng dyablo.
Kaya yung diablo ngayon, ang sabi ni Paul, Satan is the God of this world. Meaning sa sistema. Magmula po sa gobyerno, no, lahat ng panluloko po dyan, sa mga gamot, sa pagkain, paano ho tayo lokohin. At ngayon po, rine-reveal po nila na totoong merong alien. Pinapano ho tayo na merong alien. In fact, last month po, kasi nalulod po ako ng mga Christian news. Sa Amerika po, kinausap po ng mga government officials ang mga pastors para sabihin nila, mag-explain kayo sa kanyang congregation bakit may alien. Ang sinasabi nila, hindi totoo ang Bible. No, alam niyo po, totoong merong alien, pero hindi sila galing sa planet Mars. No? At sa planet Mercury. Ang Mercury po, nagtitinda ng gamot yan. No? Sabi nila, after ng Venus, Mars, so, ay Mercury. So, katabi ng Mercury, 7-Eleven. Planeta na pala yung 7-Eleven ngayon. Now, ang mga alien po, totoo po yan, yan po ay mga demons, mga devil, mga fallen angels. Sila po ang nagturo, kasi nasa Book of Enoch po yan, sila ang nagturo paano po gumawa ng metal, nagturo na sa mga precious gold at Kasi wala pong taong naka-discover ng metal. Di ho ba ang metal nasa lupa? Pag nagano ka ng magnet, nandun yung metal. Wala pong yung pong sabi nila, parang mga lang ho tayo ngayon. Para pong ano ho tayo, yung 8 man. Para kumbaga po yung ako Starsan, Love Jane, mga ganun niya. Kung nag-hukay kayo, ano gawa mo? Ako iipon, bakal, gawa ako na. Wala, bakit meron na lang basta bakal ho ngayon? At iba't iba pong mga elements pong metal ngayon. Itinuro po ng mga fallen angels. Walang nakadiscover po niyan. Kaya hindi po bakit napaka-perfect ng mga pyramid. Mga fallen angels po yan, napakatalino po ng mga angels ng Lord na nagrebelde. Matalino po si Satanas. Kaya wag po kayong magpalinlang. Well, anyway, sinisira po tayo, parang hindi ka maniwala sa Diyos, hindi ka maniwala sa Biblia, hindi ka na maniwala sa kalooban ng Diyos. 10 minutes na lang pala ako. Total mauran, medyo magkaita mo po. Now, sabi po dyan, lecture king, hindi po mangyayari ang kalooban ng Diyos. Hindi siya automatic. Kaya ito po yung sagot, bakit kung nandyan ang Diyos, bakit merong nagre-rape, bakit merong pinapatay na karumal-dumal? Kasi nga, hindi basta kikilos ang Diyos kung hindi ka nag-pray. Kung gusto mong maprotektahan ng anak mo, lagi kang mag-pray. Ako po kapag pinagpe-pray ko sila kapag sasabi nilang, Daddy, o kaya yung aking may bahay, sabi niya, Joe, munta ako ngayon, may kami. Ang lagi kong sinasabi lang sa kanila, pray. Kasi hindi ko sila kayang protektahan. Ang Diyos lang ang pwedeng magprotekta. Kung hindi ka magpe-pray for divine protection, hindi kikilos ang Diyos. You need to pray. Kaya nga po yan ang turo ni Kristo na gusto niyong mangyari yung kingdom ka, ma-experience yung kingdom na hindi kayo nagkukulang sa buhay niyo. Gusto niyong ma-experience yung will ng Panginoon, you pray. This is how you should pray. You allow the kingdom of God, you allow the will of God to happen in your life. By what? By praying. Amen. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him. Lahat ng magpasakop ka sa Kanya, huwag kang magtiwala sa karunungan mo. Kahit hindi mo naintindihan, magpasakop ka sa Diyos. Dahil hindi ka lolokohin ng Diyos. You need to align your will, your heart sa Lord para mangyari yung will ng Panginoon. And He will make your paths straight. Anong ibig sabihin po nito? Kaya nga po kung minsan bako-bako yung buhay mo, kahit Kristiyano ka na, hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Kung nagpapasakop ka sa Diyos, maliit na bagay man, kasi meron daw, noon po, lalo na po nung YDC pa po ako, nung kabataan pa po ako, mga ilang taon pa lang po nakakalipas dyan. Nung YDC pa po ako, may mga nagsasabing, ako hindi ko na pinagpipray yung maliliit na bagay, ayoko nang istorbuhin ng Diyos. Bakit may stressing, Di ba sabi niya, come to me? Ang sabi niya sa Jeremiah 33:3, sabi niya, call unto me.
and my secretary will answer you. Sinabi ba ng Lord? No, si Lord mismo ang sasagot sa'yo. I will answer you. Hindi po rin niya sinabing, call unto me if I am not busy. Sabi niya, call unto me and I will answer you and tell you great and unsearchable things that you do not know. Ipapakita po ng Lord. Kapag ikaw ay may mga rini-reveal ang Lord sa atin, kapag close ka sa Lord, may mga sinasabi ang Lord. Alam niyo po noon, nang nagbabike pa po kami ng misis ko, minsan magbabike po ako sa Clark, mag-isa para kasi nga, yung pong alone with God. Gusto ko po na, ang sarap po yung naglalakad ka na mag-isa, tahimik, pero yung po nakabike po ako, nangusap po ang Lord sa akin, may pumasok po sa kaisipan ko muna, naisip ko, ganun lang po siya, nasabi niya, ikaw ang magiging pastor ng Calvary. Pastor na po ako noon, ibig sabihin, ikaw ang maglilid sa Calvary Temple. Sabi ko, nanong isipan ko ngayon, more or less, 1 year pa lang ako nagpapastor po noon. Sabi ko, kaya bang ko, Lord, patawarin mo ko na ano yung pumapasok sa isip ko. Ba't pumapasok sa isip ko, bago-bago akong pinakabatang pastor, tapos ako pa yung, ako yung nagdadialysis. Hindi. And then sabi ng Holy Spirit sa akin, hindi ako ito. Ikaw ang maglilid. Within this year, ikaw ang maglilid sa Calvary Temple. Sabi ko, Lord, kung ikaw yan, patahimikin muna ako, Lord. Gusto kong makalimutan muna yan. At paalala mo na lang po sa akin, Lord, pag malapit na. Alam niyo po, I think June po yun, nagbabike po ako. Dumating ang December, pinatawag po ako ni Bishop. Alam ko na po this time, dahil nag-leak na yung balita, na ako ang pinipili ni Bishop na mag-lead sa Calvary Temple. Pero meron po akong nakahandang speech, sasabihin ko kay Bishop dapat, Bishop, hindi po ako karapat dapat sa position na yan. Batang-bata pala po ako, pastor, wala po akong alam sa paghawak ng church. At higit po sa lahat, nagdadialysis ako. Unfit po ako. Physically unfit po ako. Pero po nung paghawak ko doon sa office, sa pintuan na office ko po ngayon, biglang sabi ng Lord, naalala mo 6 months ago yung sinabi ko sa'yo. Yan na yon. So biglang nagbago po yung isip ko. Sabi ko pala galing kay Lord to. So ngayon, ang sagot ko na kay Bishop, nung sinabi niya tinatanggap mo ba ang posisyon na ito? Sabi ko sa kanya, sino po ako, Bishop, para tanggihan yung panawagan ng Diyos? Kapag lagi ka pang nagkikipagnaig sa Lord, mangungusap ang Lord, i-direct niya ang buhay mo. Pero kung di ko narinig si Lord, at hindi ako nagpasubmit sa Kanya, mapapariwara pong buhay ko, sasabihin ko kay Bishop, Bishop, hindi po, ayoko. Ayoko po ng ganyan. 5 minutes lang daw po ako brisin, hanggang ako mong kain. Pero may na akong permission, Karela, na mag-extend mo po hanggang 2 oras. Sa Romans 12:2 naman po, sabi dito, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Huwag tayong gumaya sa kamunduhan. Kapag tumataas ang bilihin, nagpapanik. Sino po sa inyo yung noong nasa 160 pa ang diesel, nagpanic buying din po kayo? And I'm not saying na masama ang mag-imbak po ng mag-stock ng pagkain. Pero kung nag-stock ka ng pagkain sa bahay, dahil hindi ka nagtitiwala sa Diyos, masama na po yun. Maraming pag-panic buying. Sabi ng ilan, Pastor, hindi ako nag-panic buying. Panic lang, walang buying. No. Pero huwag tayong gumaya. Natatakot ang mundo sa nangyayari ngayon. Bakit ka matatakot? God is alive. Buhay si Kristo. No, because He lives, I can face tomorrow. Dahil siya'y buhay, kaya ko ang bukas. Bisa ko pang kapangpangan. Uling mabiya, agyu tayo yung bukas. Buhay ang Diyos mo, buhay ang Panginoon mo, buhay ang tagapagligtas mo. Yung bukas mo, huwag kang mag-alala. Nandoon na ang Panginoon. Kaya sabi niya, kung you will change by the way you think, paano po? Praying and meditation of the Word of God. Kaya sabi ng Lord kay Joshua, meditate on my word day and night para mabagong kaisipan mo. Then you will be prosperous and successful. And then sabi po dito, kung ganyan ang gagawin mo, you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Malalaman mo lang na maganda
ang plano ng Diyos sa iyo kung magpapasakop ka sa Panginoon at hindi ka gagaya sa mga taga-mundo. So stop copying the world. Start sitting with the Word. Stop copying the Word. Start sitting with the Word. Sa Word of God, transformation will surely follow. Ikaw ay matatransform, ikaw ay magiging mas malakas na Kristiyano, at higit sa lahat, ikaw ay intimate kay Lord. Prayer doesn't change God's plan. It changes your heart to match it. In fact, prayer doesn't change God at all. It changes you. Tayo ang nababago, hindi ang Diyos. Amen. Kaya kung gusto mong mabago, always pray. Number 3, last point. We need to pray because prayer builds intimacy with God. Therefore, depend on Him not only when trouble comes. Meron po sa atin dito, ang ugali po natin, nagpe-pray lang tayo kapag merong kailangan, kapag merong problema, kapag merong naka-hospital, kapag matindi ang pagsubok, kapag broken-hearted ka. Sa mga single naman po. Pero sabi nga po ng third point natin, magtiwala ka sa Diyos, dumipende ka sa Panginoon, hindi lang kapag merong problema. Di ba ayaw natin kung minsan yung mga taong linalapitan ka lang dahil may problema? Alam na alam mong may problema kasi tuwing lalapit siya, para siyang vampira. Alam niyo po yung vampira? Sister, meron ka vampira? No? Wala, kagatin kita dyan. Tapos sabi po dyan, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Kapag nag-pray ka, sabi dyan, at all times, pwede mong sabihin, hindi po ito pagre-reklamo katulad ni Martha na yung kanyang puso, ang poured out niya is, nagreklamo. Sino tayo para magreklamo? Sabi nga po ng Bible. Pwede bang magreklamo yung clay sa potter kung anong gagawin niya? Ganon din tayo, hindi tayo pwedeng magreklamo sa Diyos kung anong ginagawa niya sa ating buhay. Pero ang pag-pour out ng puso dito, Lord, ito po, pagod na ako, marami po akong problema, tulungan niya po ako. That is how you pour out your heart. Kung wala po kayo, Lord, hindi ko po kaya ito. Kaya nga po ako nananalangin, Lord, dahil alam ko kayo lang po ang solusyon sa problema ko. So depend on Him, hindi lang po kapag may problema. Ibig sabihin po nito, mag-dwell ka lagi sa Lord. Mag-abide ka. Remember pa rin, do you still remember ano po ibig sabihin ng abide? To dwell, to tarry, to wait, to continue, to persevere, manatili ka, manahan, tumira. Yun po yung abide. We need to abide in God's. Sabi po ng Psalms 91:1, to He who dwells in the secret place of the Most High. Yung devotion po natin, yung quality devotion po natin sa Lord, ito po yung secret place natin kay Lord. Hindi po ibig sabihin na masama manalangin sa labas, pero iba po yung personal devotion natin. Yung quiet time natin kay Lord, yung secret place natin kay Lord. Sabi po dyan, if we dwell in the secret place of the Most High, we will abide under the shadow of the Almighty. Yung protection ng Lord ay nasa atin. And I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him I will trust. Ibig sabihin po nito, when we pray, we need to declare, we need to speak. Huwag lang ho tayong mag-pray na sa isip po natin, iparinig natin sa dyablo. Parang po nung tinanggap natin ang Panginoon, di ba nung tinanggap natin ang Panginoon, sinabi natin, Lord, magmula po ngayon, pinaparinig natin sa dyablo, kayo na po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Para mong sinasabi indirectly kay Satanas, o Satanas, magmula ngayon, hindi na kita boyfriend, break na tayo, kay Lord na ako. Jesus is my lover of my soul ngayon. Kaya nga po, I will say of the Lord, because there is power sa tongue po natin. Proverbs 18:21, death and life is in the power of the tongue. Makapangyarihan po ang ating mga salita. Sinabi rin ni Lord sa Numbers 14:28, I will do the very word I heard you think. No, I heard you say. Meron pong power sa pag-speak. We were created after the image and likeness of God. Paano ba ginawa ng Diyos ang heaven and earth? Let there be light, sa kanyang word, nagsalita po ang Panginoon. Hindi po yan na parang mga mangkukulam, abracadabra, sisbumba, no? Gumaganong-ganon lang na parang okay ka fairy ko. No. Hindi po siya, dineclare po ng Diyos. So tayo rin, katulad ng Diyos, we were created after Him, His image and likeness.
we can declare, I will say of the Lord, siya ang aking kalungan, ang aking tanggulan, ang aking fortress. He is my God in whom I trust. Amen. Maganda po itong Psalms 91 na ito. Kaya nga sabi po ito, kung susundin pa ho natin yan, no, and surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe and see the punishment of the wicked. No, ang version ko po is NIV Luma. If you make the Most High your dwelling, ang sabi po dyan, no, therefore, no, nothing or no harm will befall you, nor will come near your tent. For He will command His angels concerning you. Meron tayong mga angel. No, they will lift you up with their hands so that you will not strike your foot against stone. You will tread upon the lion and the cobra. You will trample upon the great lion and the serpent. Because He loves me, sabi ng Lord. Ano ibig sabihin ng because He loves me? Dahil nagdudwell ka. Alam mo na mahal mo ang Diyos kapag you are abiding, you are dwelling in the presence of God. You don't have, kapag nagdudwell ka sa Lord, kapag may problema, you don't have to run to God. Bakit? Kasi nandoon ka na sa presence niya. Dwelling in the presence of God is better than running to God. Kasi nandun ka na. Nasa presence ka na. Because He loves you, sabi ng Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. No, he will call upon me, and I will answer him, I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Praise the Lord po. Kaya po, meron pong kwento sa Bible, si Daniel po, lagi po siyang nagdudwell sa presence ng Lord. Hindi na bago ang kanyang lifestyle sa prayer. Kahit noon pong yung naiinggit sa kanya sa politika, dahil walang nakita sa kanyang integrity, no, sa pagkatao na wala pong masira, walang nakitang maleta kay Daniel. Ang tinira po nila, yung kanyang pananampalataya, inuto ng mga governor, satraps, administrator ng pamahalaan ni Haring Darius na, Haring Darius, gumawa po kayo ng batas na sa isang buwan, walang magpe-pray sa anumang Diyos, kundi sa inyo lamang. Itong ututong Darius naman, pinirmahan yung decree. Nalaman ni Daniel, sabi po sa Daniel 6:10, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Walang nagbago, consistent. He dwelt in the presence of God. He abided in the presence of God. Kahit na alam niya, yung parusa kapag patuloy na nagpray sa ibang Diyos, papakain sa leon. Pero anong nangyari? Linigtas siya ng Diyos sa mga leon. Importante po ang consistent prayer. Katulad ni Daniel. Consistent prayer, Daniel didn't only pray when trouble came. Ano pa ho? Daily dependence sa Panginoon. Araw-araw, may problema o wala, dumepende sa Panginoon. Para kapag dumating ang problema, nakahanda ka na. So 3 times a day, he dwelt with God before trouble came. And when trouble came, God's protection ay na-serve kay Daniel. The lion's mouths were shut. Walang nagawa. Pero alam natin kung gaano kabagsik yung mga leon. Nung tinapon yung lahat ng nag-uto kay Darius, yung mga governor, satraps, senador, mga tumanggap ng lahat ng maleta, itinapon sa lion's den, sa ere pa lang pinagpupunit na po sila. Pero si Daniel, wala pong gumalaw sa kanila. Para lang mga kuting yung mga leon kay Daniel. Bakit? Consistent yung prayer niya. Kailangan, faithful po siya sa prayer. Alam niyo bang inutos sa Bible yan? Now that we need to be faithful sa prayer. Nasaan po yan? Romans 12:12. Last verse lang po ito. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Sabihin mo po sa katabi mo, maging tapat ka sa panalangin.
Alam niyo po bakit? Ang Kristiyanong tapat, lalo na sa panalangin, sabi nga po ni Pastor Proceso Marcelo sa DCAS noon po sa tuwing umaga sa hardin ng panalangin, ang Kristiyanong tapat, lalo na po sa panalangin, ay laging sapat sa lahat ng bagay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtapat ka, lalo na sa panalangin. So depend on God before trouble depends on you. Mag-review na po tayo. Prayer builds intimacy with God. Spend quality devotion with God alone. This is solitude, no? Solitude with God is spending time, quality devotion with God alone. Yung number 2 po natin, this is surrender to God. You are aligning your heart's condition with God's will. I-shortcut yun, katata ng kahay po. And then, yung pangatlo po, stay with God, depend on Him, not only when trouble comes. So, solitude with God, yung pananahimik po sa Lord. Be still and know that I'm God. Tandaan nyo lang po yung awit na Wendy. No, be still and know that I'm God. So, solitude with God, surrender to God, stay with God. Lagi tayong manatili sa Diyos. Kapag ginawa mo ito, kapatid, pag nagbago yung naging faithful ka sa prayer mo, mararanasan mo ang pagpapala, ang biyaya, protection, joy, and peace sa buhay mo araw-araw. Amen. Sino pong nangangako ngayon, mas magiging prayerful na siya? Remember, the prayer of a righteous person is what? Ulit, the prayer of a righteous person is and praise the Lord. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo lahat ay tumayo.